Maupay nga takma sinirangan Visayas ng syudad han Tacloban. Live kita yan nga nababatian na aton FMR app nga nakikitaan na Facebook pages han FMR ng PRTV Tacloban. Kaupo ditong bugos nga puwersan PRTV News Team ako'y Noel Yogoy nga aton nagpapadangat ang mga presko nga magpaso nga mga notisya yan ang oras. Nga na aton mga laray uluhan. Presidente Bongbong Marcos iginlatag ang pagbubuhaton ng mga pitad han Department of Agriculture, pagbaton han krisis sa pagkaon, produksyon ng mais ngan bugas, papahitasan. Pampanga 3rd District Representative Gonzales nagklaro kabayan ng resolusyon na Kongreso nga magbabago at termino ng presidente ng vice presidente. I-governance bill ni Congressman Martin Romualdez dakwan may bubulig kung maging hulos nga balaod. Former DepEd Secretary Briones formal nga gintubian ang posisyon kan Vice President Sara Duterte Carpio. Pagpadukwagan healthcare services sa nasod, nahingadayan ng tingog pagdilest kaupo din mga pribado nga sektor. Eastern Samar Governor Ibardoni nagbato na akusasyon ni Picardo kabayan ng panginginlabo tini ha pagpapadalagan han Taft Hydropower Plant. Nga namoto naton mga laray uluhan, masunod naman ang mga katukiban. Nga nato naman siyahan nga notisya na nga oras, nag-andam nahin mga pagbubuhaton nga pitad ang Department of Agriculture pangunguna ni Presidente Bongbong Marcos kumapangandaman posible ato bagon nga food crisis labi na bugos sa kalibutan. Kasumpay ni nakatalaan nga pag-andaman o pag-adman nitong buhatan ang posible nga pagpahitaas sa produksyon han mais ngan bugas kumo solusyon hini nga problema. Aditong report ni Hansel Cuevas. Tututukan daw han Department of Agriculture ang pagpahitaas sa produksyon han bugas ngan mais han nasod kumo kaparte han mga pangandaman han naguhulga nga krisis sa pagkaon nga posible abaton han masunod na duha nga kwarter hiton iyan nga tuig. Ha meeting ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaupod ang mga opisyal han DA. Iginlatag hini ang pagbubuhaton nga mga pitad nga sugada iba nga mga nasod in nangangandaman na gihapon na posible nga food crisis. Labot ha bugas ngan mais, papaning kamutan gihapon mapahitasan ang produksyon han livestock, manok ngan baboy. When we look around the world, everyone is preparing for it. And therefore because we are already in a disadvantageous position in terms of supply, food supply, we're already in a disadvantageous position. We should really pay a very close attention to what we can do. I think the conclusions we have come to here are that we have to increase our production, and we've talked a little bit about the ways that we can do it. We can increase our production of rice and corn at least, and hopefully I don't know if kung we have enough time, pati sa problema ng livestock, ng baboy at saka manok. Igindo naman ni Marcos nga diri la pagsiguruhan supisyente nga supplyhan pagkaon kundi patinahan presyohan papliton nga masiguro nga maakos ang tanan nga Pilipino. Igindugang paghihapon hini an importansya han pagkakaada hinduro diretso nga plano pagpabaskog han value chain. We'll see. We have to think very hard about making sure that people have sufficient food, number one, at the price that they can afford. Because again, it's useless to have food if they cannot afford it anyway. Hapag kaya na ginpapatutukan ang mga opisyal han DA an immediate short-term supply para han nasod kundiin iginpapasumiter dayon ang mga ini an draft han pagkikinahanglanon nga balaod o executive orders pagbaton han nasabi nga krisis. Hansel Granados Cuevas, Arangkada Balita. Kasunod naman itong mga nakarawat nga pagsusun, inaghatag yan ang pagklaro itong kongresista ni Katulong nga Distritong Pampanga. Kabahin ito naginduduso naman nga resolusyon na kongreso nga magbabago ha termino itong presidente nga vice-presidente. At itong report ni Sylvia Abadingo.
Ginklaro ni 3rd District Pampanga Representative Aurelio Dong Gonzales como principal author nga resolution of both houses kon RBH number 1 nga nanunuyo nga himuon 5 ka tuig ang terminohan presidente ngan vice presidente ngan kataliwan ang termino en pwede pa naman ini dumalagan hapag bubuhaton nga pinili ay parahen kadugangan liwat nga 5 ka tuig hakabugusan na 10 ka tuig a pwesto waray pa man nga ni pagingadayi o usa pala nga resolution in ginkanit daw dayon ang ngaran ng BBM Sara Tandem kundiin gindigon hininga diri mapapanhimulusan an nasabi nga iginduduso nga charter change o pagretoken batakan balaod anya na nga mga opisyal nga hira Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngan Vice President Inday Sara Duterte alin sunod ay ginlalarang nga batakan balaod an terminohan Presidente unom katuig pero diri ini pwede otro dumalagan han nasabi nga posisyon nga samtang an Vice President naman in usala ka beses po pwede ini dumalagan na re-election nakamalatumat gyapon na iginhaon nga RBH1 ni Gonzales nga an presidente ngan vice presidente kinahanglan daw nga igbutar inihin tandem igindiwara naman liwat ni Gonzales nga an mga hurob-hurob kabahin ng RBH1 nga waray kamatuuran nga intensyon daw ini palawigon pa itong terminohan BBM Sara Tandem sumalakan Gonzales nga kun pananglitan man maaprubahan an iya balaod ng 19th Congress in magtitikang naman ini hatuig 2025 kundiin ada na hakaburubot nga ana person duha nga mga higtaas nga lider ginpanimuwag gyapon hini nga self-serving ani ay iginhaon nga resolution mahitungod nga ada na daw inhay katulong at termino kumo magbaralaod ha kamara man ngani sumalapahan kongresista nga swerte na daw ang mga magbaralaod nga ada pala hay kaduha nga termino mahitungod nga mapapanhimulusan ini nga balaod nun kun maaprubahan gintaga naman hindoon ni Gonzales nga pagyana in kulangan unom katuig nga terminohan presidente ngan vice presidente para tapuson ang ira mga programa parahan mga Pilipino idugang padawan haros 12 trilyones pesos nga utang han Pilipinas sugad paan padayon nga ayatan COVID-19 pandemic samtang padayon na maluwat ang serya pagsirit presyon lana ngan mga produkto petrolyo nga pinagrabi pa han gyera ha Ukraine ngan Russia. Silvia Abadingo, Arangkada, Balita. Ginlalauman naman nga dako iton maibubulig kapag paupa itong dalaga ng mga transaksyones sa itong mga opisinang gobyerno kung magiginusan na nga hulos nga balaod. Ang ginhimo naman nga e-governance bill ni Presumptive House Speaker ng late 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez. At itong report ni Don Leandro Chu. Nagtaurusa Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez, tingog Representative Yeda Marie Romualdez, tingog Representative Judas Sidre, nga ni Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, apagbugos han kasasalawad pala nga House Bill No. 3 o an E-Governance Act. An balaod nun, inanunuyo nga tanan nga mga proseso nga serbisyo ang mga opisina ng gobyerno inigpapaagin makabag-o nga moderno nga paggamit hiton digital technology. Nakasaysay ha explanatory note han balaod nun ni Representative Romualdez nga kung iniin magin balaod mapapadali pa itong proseso nga mapapakusog pa itong resources sharing communications network nga information database. Gindudusog gyapon hindi nga balaod nun nga magin paperless o digital na gyapon itong pagproseso ng gobyerno para gyapon mapadali itong access ang publiko. Ngan sugad man makita ang giyos ang gobyerno para in masuritaas nga kumpiyansa. Ang Department of Information and Communications Technology ang mamumuno kung inin maging balaod na. Ini nga balaod noon igin sa lawad din ng 18th Congress pero waray mahuman nga mabasa tungod nga durdamo ang mga ginprioridad nga balaod noon. Sumalakan Romualdez tungod ang COVID-19 pandemic nakita ini nga dakon gamit ang digital nga mga proseso. Kadamaan manggod nga mga kumperensya o mga opisyal nga huroy mangraw in gingagamitan in digital services sugad in video conference nga pagsumiter ng mga dokumento ipinagan mga online media platforms. Gilalauman mapapakusugyapon ni ang connection and internet na nasod tungod nga nakasaysay pero nga probisyon nga magkakamay adaliwat libre nga wifi tanan nga barangay nasod kunin maimplementar. Pero haluyo ini nakasaysay House Bill No. 3 nga di rin din matatalapas ang Data Privacy Act. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
Formal na nga gintubiyan ni Anay Deputy Secretary Leonor Briones sa niya posisyon kung mangulo itong departamento kan Vice President Sara Duterte Carpio. Gindayo naman itong Vice President itong mga nakabot nga kalampusan ni Briones sa hailarum ito niya administrasyon na DepEd. At itong report ni Jay Barion. Formal na nga igintubiyan ni former DepEd Secretary Leonor Briones ang panmanguluhan han ahensya kan Vice President ngan Education Chief Sara Duterte Carpio. Igintubiyan ni Briones ang DepEd flag ngan official seal sugad man ang kopihan Basic Education Development Plan para han tuig 2030 nga nagsusubay naman han mga panmaahiyaan nga plano sa sektor han edukasyon. Igin-highlight han anay opisyal kan Duterte ang mga natuman nga nahimo na hinisakob han unom ka tuig nga termino upod ang sulong edukalidad campaign nga nanunuyo nga mas mapaupay pa ang kalidad han edukasyon. Ipinaaghan mga regional directors ang padayon nga pagpartisipar han international assessments sugad han program for international students assessment kon PISA, transformation han National Educators Academy of the Philippines NIAP, ang salary adjustment kan probisyon han mga benepisaryo og mga allowances han tanan nga magturuto bugos nga nasud. Ginpahayag liwat ni Briones kasugbong ang iya bugos nga team han DepEd nga sabi nga departamento ingin himuan nga tanan nga inisyatibo para mga Filipino learners bisan haliyuhan padayon nga hulga ngan ayatan COVID-19 pandemic. Nga na mensahe ni Vice President Duterte Carpio kinmalatumat hini nga na-inspired hiyahan mga accomplishments ngan dedikasyon ni Briones sa iyada ko ang kontribusyon pagserbiha publiko. Haloy hini hi Briones ingintagan hin pagkilala han DepEd lakip an iba pang opisyal han pamunuan paran ila serbisyo ha mao nga departamento. Jay Barion, Arangkada Balita. Nakigimang raw naman na pribado nga sektor itong tingog party list panuyo naman nga mahingadayan itong mga pitada pagsigurado nga mapapadukwag pa itong healthcare services nga ginahatag ng gobyerno para mga Pilipino. At itong report ni Don Leandro Chu. Nakipagibang raw ang tingog party list ng mga pribado nga healthcare providers ngan mga grupo in medical expert agod mas mapadukwag pa itong serbisyo medikal na nasod. Ang nakalabay nga adlaw hapangunguna ni tingog Representative Judas Sidre. Nakipagibang raw ini kaupo ni Senator J.V. Ejercito ang mga eksperto medikal nga pantag nga grupo nga andam bumuli nga nasod sugad ang Mission Leapfrog Echo ngan Roche. Hi Senator J.V. Ejercito ang nga may amay ang Universal Healthcare Law nga napapahimulsan na yanahan milyones ng mga Pilipino. Dinian forum na hingadayan ang mga kakulangan ng naso na pira nga pasilidad ng serbisyo pagtagada publiko. Nangadayan gyapon ang sakit nga cancer. Nakita din nga kinanglanon ni ig prioridad nga taga din tutok labi nga diri tanan akos makapatambal ni nga sakit salit usa nga ginihingitahan mga ini. Kung paunan uliwat madadali-dali nga makapatambal itong pasyente bisan kablas. Sumalakan Roche CEO Bill Anderson diri makaradlok ngan angay kabarakan ang sakit nga cancer. Tungod nga panahon damo na ang tambal ini. Salit yan na tatagan na lahin na tutok paunan o tanan makakapatambal dayon. Kaupo na tingog party list tanan nga mga kaapi didan forum in nagkasuro sinabot nga magbuburublig agud makabot ngan maimplementar ini nga plano kaupayan nga mapadukwag idon serbisyo medikal hanasod. Ginpara ko dako liwat niya Sidre nga kasagabay ang tingog nga nan Mission Leapfrog ginatos-gatos sa Tacloban ito nakapaymulos hin libre nga breast nga cervical cancer test. Don Leandro Chu, Arangkada Balita. Masunod! Eastern Samar Governor Ibardone nagbato na akusasyon ni Picardo kabay ng panginginlabot hini hapagpapadalagan ng Taft Hydropower Plant. Bantayi ang katukiban na pagbalikan. Arangkada Balita. Kapagbalik naman ito naton mga balita, prangkahay nga ginbato ni Eastern Samar Governor Benny Verdon ito ni ginbabatak naman nga akusasyon han mangulo itong Taft Hydropower Plant sa Ira probinsya. Hindi may nakalabutan na ginaligar panginginlabot itong gobernador o operasyon na nasabing planta. At itong report ni Jay Barion.
Nagplastar hinpahayag hi Taft Hydro Energy President Benji Picardo nga kinahanglan daw anay mahibaruan ni Eastern Samar Governor Ben Ivardone iton pira ha mga teknikal nga aspeto ha pagpapadalagan han supply han kuryente sugad han renewable nga surok hin kuryente nga gintukod da barangay San Rafael Bungtuan Eastern Samar. Hausang statement hi Picardo inhugot nga nagsayod nga ang Taft Hydro inakakontrata gobyerno nga pinapalit ini ha 5 pesos nga 70 centimos an kada kilowatt hour din barato kung ikukumpara ha ibang surukan kuryente. Manggod impormasyon umalma hi Picardo kan Ivardone kataliwan ha naging pahayag ini nga nagtutudlog nga kunhiya indismayado tungod nga imbis tatagan hin iwag nga magamit nga mapahimulusan inihan probinsya pero iniingindara daw nga Luzon. Kung concerned ito nga pagtaga hydro kami nagpo-produce ada kukuha katima ikuryente na nga kadto Luzon takay renewable iton kay barato renewable so barato kami naman amon kuryente ti ka pa Luzon naman ti ka Bataan coal pataas 12 to 14 kilo per kilowatt hour itong renewable energy ito kung nagsasala mga kuanlay mga 7 pesos per kilowatt hour. So as itakon karoyag bring up ha national government kung anit maupahiton kay ngani gidon pa ni Picardo nga ang Taft Hydro inadalagan pakantuhan kanan Eastern Samar Electric Cooperative din nangarag singon nga nakakabenepisyo ang mga konsumidor tika nga nasabi nga distribution line. Otro nga nagawhag hi Picardo kan Ivardone nga mag-estudyo ana inihin technical ha operasyon hin hydropower plant pero sumalaliwat ha gobernador nga dako manggod ito ni epekto kalibungan tikang igtukod ang nasabi nga power plant tungod nga nadidestruso daw hini iton kagurangan ngan ipapagbisog han opisyal nga maging sakto ang pagpapadalagan hini ngan maging paborable ha mga tawo. Inton nga geothermal diri duwat dinha aton ada na kuan ginagamit nangangadto ha iba ha Visayas and iba Luzon So dapat kunta iton host community tagan hin preference paggamit iton kay barato. Katima iton siyempre may guti nga distroso dida kay mamumutol kayong kahoy etc. Watershed posible maapektuhan. So itakon hangyo kung kinahanglanhin balaod ito. Kung diri man kung policy sila iton regulation ha DOE, ARC. Well, siyempre medyo kuan aton kasing-kasing, di ba? Kasi inaasahan namon nga renewable energy, nag-host kami, dahamon source, inaasahan namon nga makikinabang kami. It turns out nga diri ngayon kami nakikinabang. Jay Barion, Arangkada Balita. Nagpaimat ngo naman na publiko itong Tacloban LGU nga diri basta-basta nga magpahugay itong mga nagpapakilalang empleyado itong mga pisina itong nasabing nga buhatan nga kundiin inaaganyar pa itong mga mulupyo pagkuha itong pabahay kabaloyin sa lapi. Mga ginibisigaran na hapag kaya na itong LGU o nasabing nga fixer itong mga otoridad agod nga mapasakahan naman hingka nga nga kaso. At itong report ni Jay Barion. Hugot na nga giniimbestigaran niya na ang lokal nga pamunuan han syudad han Tacloban kasumpay han nakarawat nga impormasyon. Mahiunong han ginaaligar nga malisyoso nga pakipagtransaksyon tikang hinusa nga individual nga gintutuhan nagpapaluyohin illegal nga buruhaton durante han pag-avail han Yolanda Housing Unit gamit ang mga ngaran han City Housing and Community Development Office, National Housing Authority lakip ang ngaran ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez kabalyuhin pira nga kantidad hin sa lapi. Tungod hini ginabisuhan na han LGU ang mga Taclobanon nga mag-ikmat nga maging mabinantayon ha mga individual nga maobserbaran diri maupay ang paniuanan may kalabutan han pabahay project nga mga transaksyon. Halayuhan pitad nga ginbubuhat ni han LGU Tacloban. Nagtutuo naman ini nga makikilalaan ang suspect ngan posible pag-atubangon ang kaso kriminal. Jay Barion, Arangkada Balita.
Iging kakalipay naman itong pamunuan ng Philippine Drug Enforcement Agency nga 99% na mga barangays ni Rangang Visayas ang makukonsidera nga drug-free. Pero di rin naman hininatagya itong buhatan mahituon nga posible utro nga bumalik itong illegal drug trade ang nasabi ng mga komunidad. At itong report ni Sylvia Abadingo. Diri maubo sa 2,707 nga barangay, Eastern Visayas ang limpyo na illegal nga droga as of June hini nga tuig. Ininsumala Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA. Basara datos san PDEA nga nasabi nga ihap inagre-representaran 99.44% o 2,722 ka barangay, pero igindigo naman ni PDEA Regional Director Edgar Jubay nga bisan kun duroda muna ito nalimpyuhan nga mga barangay. Ginisagdunan hini an iya mga tauhan nga diri lagi hapon tumagya nga nigpadayon iton mga programa anuman iton ighatagan bago nga lider. Iginmanduhin nga kinahanglan nga igpadayon ang pagmonitor han mga barangay para masigurado ang sustainability han anti-drugs campaign. May tungod diri daw kariyag signon nga bakay na sertipikahan na nga drug clear dinwaray na illegal trade. Ginhangyo gihapon ang PDEA ang mga barangay officials nga manginlabot iton monitoring nga iya nasasakupan para panginanuon pinaagin pagbutangin mga watchmen nga volunteers. Samtang ang pamaligyan naman ng illegal nga droga. Inakita nga umubos inidurot na paniguro ni Anay Presidente Rodrigo Duterte iya kampanya. Ginkikita naghihapon niya nga tanan nga mga modus operandi nga ginlalakipan sugadin paggamit ang mga inns, hotels nga jail facilities, como temporary stock nga releasing areas, pagputos nga pagripakin mga droga, pagbutang hini ha mga straw nga gingagamit pag-inom nga butilya soft drinks, nga pagbayad pinaagyan bangko nga remittance centers. Gintudlok gihapon ng PDEA ang rotahan drug trafficking ini ang Matnog Port, Sorsogon, alin ngan San Isidro Port and Northern Samar, San Ricardo ngan Liloan Port and Southern Leyte, Ormoc Port and Western Leyte, ngan iba pa nga mga gudting nga panpubliko ngan private ports sa Eastern Visayas. Sylvia Abading, Arangkada, Balita. Nagpirmahay na yung kasarabutan itong Social Security System o SSS ng Union Bank of the Philippines para itong implementasyon ng UMID Pay Cards. Naging kakalipay ito ng SSS ng labot lahat pagiging government-issued ID itong UMID, pwede naghihapon nila magamit ang mga transaksyon na bangko. At itong report ni Hansel Cuevas. Valid ID na, savings account pa. Iniya na iton maupay nga sumat han Social Security System maira mga miyembro mahuman nga pirmahan inusa nga kasarabutan habot nga han SSS nga Union Bank of the Philippines kundiin pwede na makakuha hin Unified Multi-Purpose Identification o UMID Pay Cards ipinaagi ha Union Bank. Sumala kan Richard Angelo Calahi, Media Relations Officer han SSS Visayas Central 2 Division, labot ha pagiging valid government issued ID and UMID Pay Card in iglilink ngadtuhin regular nga savings account and UBP nga waray ginre-require nga maintaining balance. Dinhi nagihapon makakarawat ang mga miyembro ang ira SSS benefits, loans ngan refunds. It has been ongoing actually with NCR na. Based on my experience sa mga timbubuhat. Pero yan, nabaga nationwide niya, katikat ko na talaga nga idea no? Or na concept. So basically ito yung aton UMID himo na yung ATM. Kukuan to namon gin by the certain na bank branch Union Bank gin susunder needed to tas himo niya kuan nga ATM. So the best part niya kasi pwede mo maging bank account. So bagabaga ang concept niya bagabaga pang PhilSys mabagan ATM but this one is Union Bank. Tapos inihiya, pwede no maintaining balance, pwede na gamitin yung transaction pati online. Gamit ang UMID Pay Cards, pwede nagihapon ma-check ang mga miyembro ang ira balanse, mag-transfer hin kwarta, magbayad ang ira mga bills o diri ngani mag-withdraw ngan mag-deposit in cash, ipinaagi ang mga branches ang UBP, self-service machines ngan BankNet ATMs diin man ha Pilipinas. Yes, actually bagabagalayan ordinary ATM, kaya lang hiya bagayan ID. So para sa concept ng pag-ibig tapos ang GSIS sugad net hiya nga itnahitabo But the good thing is at least diri madak mo na taton wallet nga pwede ka e-card, pwede ka pa ATM, etc. So this one usa na hiya.
Ginlalauman naman nga matitikanganan pag-issuehan humid pay cards sa UBP ha fourth quarter yan nga tuig. So this will be launched mga last quarter hit na tuig, And then for further details ay popost man namon gihapon ha among website. Hansel Granados Cuevas, Arangkada, Balita. Naging paparayo naman ito City Engineer's Office akong CEO nga nagana itong ginhimo nga drainage system itong Tacloban. Pero klaro naman ini nga bisan man kung functional, hindi rin naman kalilikayan ano sahay nga tigda nga pagitaas itong tubig bahal labi na kung duro na itong uuran. Ari itong report ni Sylvia Abadingo. Padayon niya na itong ginbubuhat nga declogging itong Tacloban City Engineering Office. Ilabi na nga may dinapanalagsan mga maggusog nga pagbuhusin uran. Hapag keda gintututukan nira nga limpyuhan ngan sulbaron ang mga lugar nga diri madali humutos itong tubig baha. Bisan pa man kung limpyo na ang drainage ni. Kundi nakita hini ha magkaadan makusog nga buhusin uran. Hadon nakalabay nga simana nga dayon bumiaw ang tubig baha. Kaya di da may salasar, man-notice niyo di da may choking, di rin nasubside, di da bisan masirap. Takay nag-uuran pagod last week, so naduroy nga magbabaha ito dida. So yan ay tanamon crew, declogging crew, ada yan na yung susulbar namon ang drainage dida kay barado. Tapos, nakatog hapon kaya may BNG. Usually, itong mga flood area nga kuan, ito BNG, may nula-tula, tapos sa utap, tapos sa mga interior part at sagkahan, ada gud dida nga hindi niya downtown area. Bisan man kung nabiawan anahin tubig bahaan pera nga parte ang syudad ng Tacloban. In may kukonsidera naman liwat nga functional daw ang mga drainage dara nga madali liwat daw kumutos ang tubig baha. Makusog kasi oran. So ang iya volume han oran inin durda ko kung bagaha kuan pa nahataas anay ang tubig pero after liwat pag-uran nasubside liwat hiya dayon. So karayag singon nito itaton mga drainage system functional ya. Kaya lang ang volume kasi han uran dire kaya ma-subside dayon naton. Mabahagod anay. Pagkatapos ito oran, masubside liwat hiya dayon. Kung ikukumpara naman liwat sa malayton CEO, hanuna nga niya na mas nag-improbaran niya na dara nga mga daggo na nga mga drainage ang ginbutangan syudad pero diri naman malilikayanan kada pag-uuran. Mabiaw ang tubig baha inin mahitungod naman ha pag-ibahan panahon. Hanuna, diri gud sugad ka makusog itong turohan uran kumpara yan na nga makusog na daw itong turo nga sagunson. Tigda itong buhos sini ngan sugad pa nakakakontriber nga ang level ng tubig dagat. Naghinitaas daw nga haros lumapos na kalsada. Usaha nga indikasyon nga may posibilidad gud nga masumitaas pa itong tubig nga mabiaw ha syudad. Sylvia Abadingo, Arangkada, Balita. Arangkada Police Report. Arangkada Police Report. Arestado naman yan na itong duha nga mga suspect mahuman nga mahidakpan itong mga kapulisan na ginlunsar nga buy-bust operation din sa Tacloban. At itong report ni Dan Kirkriques. Arestado ang duwa nga suspect na ginkilala kanda Romel Caspe alias Ramsky, 50 anyos ngan Antonio Berenguel, 49 anyos, parehas mga tricycle driver, haginhimong anti-illegal drugs operations han elemento han City Drug Enforcement Unit, han Tacloban City Police Office, nga nakoordinasyon na PDEA 8 kagabi didto Barangay 43-B, Tacloban City. Haginhimong operasyon na napalit ang mga suspect ano sa nga heat seal transparent plastic sachet nga may dasulod ng gintutuuhan shabu, nga nakumpiskar naman ang posisyon ni Romel Caspe, ano sa nga heat seal transparent plastic sachet nga may dasulod ng ginaaligar shabu, ngan ha posisyon naman ni Antonio Berenguel an usa nga heat seal transparent plastic sachet nga may dasulod ng ginaaligar shabu, usa nga tin foil nga gingamit como running board nga may da traces hin ginaaligar shabu, usa nga lighter, cellphone, usa nga subscribed 500 peso bill nga gingamit como buy-bust money nga may da duwa nga 1,000 peso bill ngan usa nga 500 peso bill nga budol money. Ang mga na-recover nga mga ginaaligar shabu in ginbabanabana nga 0.5 gramos ang kabugaton nga nagkakantidad din 8,000 ka pesos ngan ang mga suspect in temporaryo nga nakadetain ha Police Station 2 Tacloban City Police Office. Dan Kirkriques, Arangkada Balita. Arangkada Weather. Arangkada Weather Update. Samtang ato naman ni Baron itong magiging lakatan naton panahon ni pinagin 24-hour public weather forecast tikang hapagasa.
Magkakamay-ada urog nga madampog nga kalangitan nga may da mga patsara nga paguran nga paglalugdog nga kilatan Visayas, Bicol Region, Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula ngan Palawan. Inin may tugod itong epekto ang Intertropical Convergence Zone. May tugod lagi hapon nini kadungan python presensyan mga localized thunderstorms. In magkakamay-ada naman inusay nga madampog nga kalangitan nga may da puro-puro nga mga paguran o pagdalugdog nga gikilata an Metro Manila nga nabibilin pa nga parte iton nasod. Haato naman provincial forecast papreho magkakamay-adan urog nga madampog nga kalangitan nga may daytas nga chance in mga puro-puro nga paguran itong probinsya Leyte, Southern Leyte, Eastern Samar, Samar ngan Biliran. Hapang kabugusan nagmumula itong temperatura tikang 24 nga 33 degrees centigrado. Dini naman na syudad ng Tacloban magkakamay-ada lagi hapon kita urog nga madampog nga kalangitan nga may dahitaas nga chance in mga pag-uran. Gibabanaban itong pag-asa nga magpapabilin ini nga maraot nga panahon tubtub nga itong Biyernes nga adlaw. Pero pag-abot naman itong Sabado nga Domingo nga adlaw in magmamaupay naman itong dalagan ng panahon nga kundiin magkakamay-ada lakitan usay nga madampog nga kalangitan nga may dala chance in puro-puro nga mga pag-uran. Hapag kina nagmumulay naton temperatura tikang 25 nga 30 degrees centigrado. Naman to ang naging kabugusan na naton mga notisya yan ang oras para naman itong kadugangan nga may impormasyon ng mga balita bisitahan niyon Facebook pages ng FMR ng PRTV Tacloban. Pwede gyapon i-download ang FMR app o Google Play Store para itong mga Android users. Makikita na gyapon itong narangkada YouTube, i-search lang PRTV News Tacloban, i-like ito, mag-subscribe nga ni-click naman ang notification bell para maging updated ito na itong mga pinakabago nga mga videos. Nga nangaran naman ito na bugos ng puwersan PRTV News Team. Ako naman ni Duan Leogoy. Dahil mga salamat. Yan mo pingatak na ha iyong atanan. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster.